Magandang araw po, si Dr. Willie Ong to. Sa video na to, pag-uusapan natin chickenpox. Maraming po nagkakaroon nitong chickenpox or sa Tagalog ay bulutong tubig. Ganito po yung hitsura ng chickenpox. Ang mga sintomas niya, nilalagnat, inuubo, sumasakit ang ulo. Yan. Nagkakaroon tayo ng chickenpox, pwede ito mahawa sa ibang tao. Kadalasan nalalanghap to sa hangin. Ito po yung unang infection ng chickenpox. Tapos, pagkatapos gumaling ng chickenpox, minsan nagkakaroon tayo ng pangalawang infection sa ibang araw pag magkakaedad na tayo. Ang tawag naman dito ay shingles or herpes zoster. Kadalasan sa may edad na to. Ganito po ang itsura ng chickenpox. Unang-una, lalagnatin yung pasyente. Pagkatapos lalabas ang pantal. Parang pimples siya sa umpisa. Ito yung stage 1. Tapos magtutubig itong mga pantal. Magkakaroon ng blister, may liquid sa loob. Ito po yung lubhang nakakahawa. Tapos lumalaki yung mga butlig hanggang bandang huli, maglalangib na, magkakaroon ng mga scar and crusting nitong mga chickenpox. Pag nandito na po, pagaling na yung pasyente. Ganito yung tsura ng chickenpox sa buong katawan, minsan sa mukha, sa likod, sa dibdib. Ang mga sintomas ng chickenpox, tulad ng nasabi ko, lalagnatin muna yung pasyente, masakit ng ulo, inuubo, minsan masakit ng tiyan, tapos lalabas itong mga pantal. Anong gagawin natin, no? Kung meron tayo nitong chickenpox, syempre, huwag natin kukuskusin yung balat natin. Kasi pag kinuskus natin itong mga pantal, masusugat yan, lalabas yung mga liquid, mas nakakahawa, at magpepeklat yan. Ang pwede nating gawin, pwede tayo kumuha ng 1 litrong tubig, lagyan natin ng 1 kutsaritang asin, tapos kuha tayo ng tuwalya. Ito lang yung idadampi natin doon sa mga butlig ng chickenpox. Huwag kukuskusin. Pag nangangati, minsan pwede bigyan ng calamine lotion, pwede rin uminom ng anti-allergy, para sa lagnat, pwede rin yung paracetamol. Pero binabantayan natin yung komplikasyon, yung nahirapan huminga, may pulmonya, o medyo drowsy, may infection sa utak, parang medyo drowsy yung pasyente. Pag ganito po ang sintomas, dadalhin agad sa ospital. Ang gamutan sa chickenpox, meron pong antiviral na binibigay. Isang klase dito ay acyclovir. Iniinom to, pwede itong tableta na iniinom, mga 4 times a day. Nakatake na rin ako nitong acyclovir. Ang maganda po dito, kailangan mainom natin itong gamot within 2 days ng paglabas ng pantal. So paglabas pala ng pantal, 1 to 2 days, kumonsulta sa doktor at inumin na itong mga tableta para mabawasan yung paglabas ng pantal at bumilis ang paggaling. May kamahalan lang po yung acyclovir, pwede kayo sa mga generics na butika para makamura. So yan, ang babantayan natin, yung mga komplikasyon ng chickenpox, pwedeng pulmonya, encephalitis, infection sa utak. Bihira lang naman ito mangyari. Pero syempre yung mga buntis, dapat mag-iingat kasi pwedeng maapektuhan ang mga bata. Ang chickenpox kasi talaga, sobrang nakakahawa to. Kaya kung meron kayong chickenpox, talagang iiwas sa trabaho, sa school. Nakakahawa ang chickenpox. 2 days bago lumabas yung pantal. Kahit wala pang pantal, nakakahawa na. Plus, hanggang umabot sa paglalangib na. Pag naglalangib na, matigas na, doon pa lang hindi na nakakahawa yung pasyente. Para makaiwas ang chickenpox, pwera sa, syempre, iiwas tayo sa mga pasyente. Pwede rin bigyan ng bakuna ang mga bata. 1 year old, may first na vaccines for chickenpox. 5 years old, binibigyan ulit ng bakuna sa chickenpox. Pero kung lampas tayo 7 years old, pwede pa humabol ng bakuna. So sana nakatulong tong video ko tungkol sa chickenpox. Ingat tayo dito at sana po huwag manghawa ng ibang tao. God bless po.